Bible Study Series, Part 2. Paano manalangin at makaranas ng sagot sa Diyos? Bakit minsan hindi nasasagot ang ating panalangin? The first requirement in approaching God, not my will, but yours. Mga kapatid at mga kaibigan, welcome po muli sa ating Bible Study Series. Sa ating nakaraang pag-aaral, napag-usapan natin na maraming tao ang hirap lumapit sa Diyos dahil mali ang larawan nila tungkol sa Kanya. Kala ng iba, ang Diyos ay laging galit, laging naghihintay manermon, laging naghahanap ng pagkakamali. Pero nakita natin sa salita ng Diyos na ang Diyos ay isang ama na nagmamahal, isang ama na handang tumanggap at natutuwa kapag ang kanyang mga anak ay lumalapit sa Kanya. At napag-usapan din natin na bilang kings and priests, tinatawag tayo hindi lamang upang mamuno, kundi upang matutong manalangin. Because before God teaches us to rule, He first teaches us to kneel. At ngayon, papasok tayo sa unang requirement sa tamang paglapit sa Diyos sa panalangin. At ito ay reverent submission. Magalang na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi ito madalas pag-usapan ngayon, pero napakahalaga nito sa prayer life ng isang Kristiyano. At si Jesus mismo ang ating pinakamagandang halimbawa. Sa Hebrews chapter 5 verse 7 sinasabi, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears. And He was heard because of His reverent submission. Pansinin po natin yun. He was heard. Bakit? Because of His reverent submission. Hindi lamang dahil malakas siyang manalangin. Hindi lamang dahil siya ay anak ng Diyos. Kundi dahil may surrender, may submission, may pagpapasakop sa Ama. At itong malinaw natin makikita sa Garden of Gethsemane. Sa Matthew chapter 26 verse 39, sinasabi ni Jesus, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Napakalalim po niyan. Ipinapakita ni Jesus na maaari natin sabihin sa Diyos ang tunay nating nararamdaman. Hindi fake, hindi plastic, hindi religious acting. Pero sa dulo ng lahat, kailangan pa rin natin sabihin, Lord, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo. That is reverent submission. At ito rin ang itinuturo ni Jesus sa tinatawag natin Lord's Prayer. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Mga kapatid, kapag tayo lumalapit sa Diyos, hindi tayo lumalapit bilang commander. Hindi tayo nagbibigay ng utos sa Diyos. Lumalapit tayo bilang anak na nagtitiwala sa karunungan ng Ama. At minsan, ang pinakamahirap gawin sa prayer ay hindi ang magsalita, kundi ang sumuko. Dahil natural sa tao na gusto mangyari ang sariling kalooban. Pero ayon sa salita ng Diyos, may dalawang nature na kumikilos sa atin. Ang old self at ang new self. Sa Ephesians chapter 4 verses 22 to 24, sinasabi ni Pablo, put off your old self and put on the new self. Ibig sabihin, may bahagi sa atin na gusto laging masunod ang sarili. At kapag yun ang namamayani,
Kahit ang prayer natin nagiging self-centered. Minsan kaya tayo frustrated dahil gusto nating gamitin ng prayer para pilitin ng Diyos gawin ang gusto natin. Pero tandaan po natin ito. Prayer is not a way for us to force God to do our will. Prayer is a way for us to align ourselves with the will of God. Napakalaking pagkakaiba po niyan. At minsan kapag hindi tayo careful, ang old self ang siyang nananalangin. Halimbawa, may youth outing at nananalangin sila, Lord, sana huwag umulan. Pero sa kabilang lugar, may magsasakang umiiyak na. Panginoon, kailangan po namin ang ulan. Paano? Sasagutin ng Diyos ang dalawang magkasalungat na request. O kaya dalawang bansa, parehong nananalangin para sa victory sa digmaan. Mga kapatid, hindi lahat ng hinihingi ng tao ay automatic ng kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga itanong natin sa sarili. Idinadalain ko ba ito dahil gusto ko lang? O dahil naniniwala kong ito ang nais ng Diyos? Napakahalagang tanong yan. Kapag nananalangin tayo para sa healing, tanungin natin, Lord, gusto ko bang gumaling dahil takot ako? O dahil naniniwala akong mabuti ang plano mo? Kapag nananalangin tayo tungkol sa finances, tanungin natin, Lord, ito ba ay greed? O ito ba ay trust in your provision? At habang mas natututo tayong sumuko sa Diyos, mas nagkakaroon ng puwang ang kanyang kalooban sa ating buhay. Mga kapatid, kapag iniisip natin ang pagsuko sa Diyos, may tatlong bagay tayong kailangan tandaan. Una, God loves you more than you love yourself. Pangalawa, God understands you better than you understand yourself. At pangatlo, God wants what is truly best for you. Minsan hindi natin naiintindihan ang timing ng Diyos. Minsan hindi natin maintindihan ang sagot niya. At minsan nakala natin no ang sagot. Pero ang totoo, may mas mabuti siyang inihahanda. In Romans chapter 12 verse 2 says, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang kalooban ng Diyos ay good, acceptable, and perfect. Kaya tandaan natin ito. Prayer is not about controlling God. Prayer is about trusting God. At sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Mga kapatid, ang kayang gawin ng Diyos mas mataas kaysa sa kaya nating isipin. Mas dakila, mas malalim, mas mabuti. At minsan habang pinipilit natin ang gusto natin, nami-miss natin ang mas magandang plano ng Diyos. Kaya ang tunay na prayer life ay nagsisimula sa surrender. Lord, not my will, but yours be done. At kapag natuto tayong manalangin na may surrender, unti-unti rin nating matututunang pagkatiwalaan ang puso ng Diyos. So bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung sasagutin ng Diyos ang bawat panalangin mo ngayong linggo, magiging mas malapit ka ba sa Kanya o masaya ka lang dahil nakuha mo ang gusto mo? Napakalalim pong tanong yan. Dahil minsan, akala natin ang pinakamalaking himala ay makukuha ang ating hiniling. Pero minsan, ang mas malaking himala ay mabago ang puso natin habang naghihintay. At kapag natutunan nating sabihin, Lord, kung ito ang kalooban mo, magtitiwala ako. Doon, nagsisimulang lumalim ang ating relasyon sa Diyos. At minsan, ang sagot ng Diyos ay hindi lang pagbabago ng sitwasyon, kundi pagbabago ng taong nananalangin.
Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating Bible Study Series Part 2. Kung kayo po ay na-bless sa ating pag-aaral, maaari po kayo mag-like o mag-comment kahit simpleng amen. Simpleng amen lang upang malaman po natin na may mga kasama tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Open din po ang ating comment section para sa inyong mga tanong, prayer request o insights. At sa abot po na aking makakaya sa tulong ng Diyos at gabay ng Banal na Espiritu, sisikapin ko po natin sagutin ang inyong mga katanungan base sa scripture at tamang context nito. At sa susunod po nating Bible Study, Part 3, pag-uusapan natin ang pangalawang requirement sa paglapit sa Diyos. Faith. Ano ba talaga ang tunay na pananampalataya? At paano tayo manalangin na may tunay na pagtitiwala sa Diyos? God bless you everyone and see you po sa ating susunod na Bible Study Series, Part 3.